Mas abot kayang flagship phones. Yan ang ino-offer sa atin ng Xiaomi pagdating sa T-series nila. At medyo napaaga yung launch nila this year. Andito na sa atin ang Xiaomi 13T Pro na may MediaTek Dimensity 9200 Plus, 144Hz AMOLED display, 120W fast charging, na meron pang mga camera na co-engineered with Leica. Sulit ba to? Ano yung mga pros? Ano yung mga cons? Pag-uusapan natin lahat after mo mag-subscribe. Goal namin ang maka 300k this year. Kaya naman extra efforts talaga kami sa paggawa ng videos. So kung sakaling makatulong at magustuhan mo tong video, baka pwedeng i-click mo na yung subscribe button dyan. At follow mo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so eto na yung box ng unit natin. At thankfully, hindi pa rin nagbabago ang Xiaomi. Kumpleto pa rin tayo dito. May case, may SIM eject tool, cable and charger na again, 120 watts. Mamaya tetest natin yan. At syempre, andyan pa rin yung pre-installed screen protector. So pagkabukas mo pa lang ng package, protektado na kaagad yung mismong phone. Now, pagdating sa design, may tatlong kulay silang ino-offer. Yung black and meadow green ay parehong may glossy and reflective glass back panel. Samantalang itong unit natin na Alpine Blue ay may BioComfort vegan leather back na ibang-iba kumpara sa back panel ng mga previous T-series phones nila. At maganda talaga yan sa personal. Yun nga lang, syempre hindi pa rin yung tipong sobrang premium talaga sa kamay. Ramdam pa rin kasi yung pagka-plastic niyan pag hawak mo na. So kung sakaling bibili ulit ako, siguro yung meadow green na lang na may Gorilla Glass 5 na back panel. Kahit na hindi ko trip yung glossy finish. May Gorilla Glass 5 protection din sa mismong display. Tapos yung frames naman ang hindi ko pa sigurado kung ano. May mga media outlets na nagsasabing aluminum frames daw to at may mga nagsasabi rin naman na plastic lang. Sa personal, tingin ko plastic. So para makasigurado, susubukan ko na rin tanungin ng Xiaomi at i-update ko na lang kayo dyan sa comment section. Pero ang sigurado ako na magugustuhan nyo dito ay yung IP68 na official IP rating. Flagship level na ingress protection yan against dust and water. May protection kung sakaling malublob sa tubig at malaki-laking upgrade din talaga kumpara sa IP53 ng last year's Xiaomi 12T Pro. Now, alam ko naman na yung Leica cameras talaga ang pinakahabol nyo dito. So, unahin na natin. Malamang alam nyo na may partnership ang Xiaomi at Leica na una nating nakita sa mga mas mahal na flagship phones nila. So, good news talaga na this time, ginawa na rin nila sa mas affordable na T-series phones. Bali, meron tayong triple camera setup dito, 50 megapixel main camera, Sony IMX707 yan with OIS, may 50 megapixel telephoto, tapos yung maliit naman ay isang 12 megapixels na ultra-wide camera. Now, meron tayong dalawang Leica photographic styles dito na magpapop up kaagad sa unang bukas natin ng camera app. Leica Vibrant para sa mas maliwanag at mas vivid na photos, at Leica Authentic naman para sa mas natural na kulay. At eto yung mga nakuha kong photos. Para sa akin, solid talaga yung mga kuha, lalo na for a phone at this price. Sharp and detailed, accurate colors, at saktong saturation lang. Pansin ko talaga yung lamang nito kumpara sa mga mas murang camera-centric phones like the Vivo V29. Now, for sure, karamihan sa atin mas gagamitin yung Leica Vibrant na style. Pero ito yung difference nung dalawa. Honestly, ang hirap pumili dahil parehong maganda yung outputs sa kanya-kanya nilang styles. Yun nga lang, may mga nitpicks pa rin ako dito, like sa Leica Vibrant, may mga pagkakataon na medyo overexposed ng konti yung mga kuha ko. Tulad na lang sa mga shots na to. Tapos sa Leica Authentic naman, pansin ko na nagkakaroon ng konting vignette automatically sa corners ng photos. Still, pareho pa rin maganda yung outputs at personally, ang default na pipiliin ko dito ay yung Leica Authentic. Una, madali lang kasing magpatingkad ng photos. Kahit yung mga social media apps natin, may mga built-in filters para mag-pop yung photos natin. At pangalawa, gusto ko ring maiba. Sa panahon kasi ngayon, karamihan sa mga smartphone cameras ay vibrant yung timpla ng kulay. Para nga naman maging mas pansinin sa social media. Pero since halos lahat na lang ay matingkad ang kulay, feeling ko magiging mas pansinin na ngayon kung natural lang yung kulay ng photos mo. Uy, ang ganda ng kuha nito, natural lang. Siguro maalam to sa camera. Ganon ko siya nakikita sa social media. Pero syempre, personal preference ko lang naman to. At the end of the day, kayo pa rin ang pipili niyan. So, malaking plus talaga para sa akin na naglagay ang Xiaomi dito ng ganitong klase ng options. Yung 2x zoom natin gamit yung telephoto cam ay panalo rin sa akin.
Kita nyo naman, plenty of details pa rin as long as meron tayong proper lighting. Sure, hindi siya katulad ng mga mas mahal na flagships with 5 times, 10 times optical zooms, pero personally hindi ko naman kailangan yon. Hindi ako napunta-punta sa mga concerts, so okay na sa akin yung 2 to 3 times zoom. Nagustuhan ko rin yung ultra-wide camera, kahit hindi siya kasing sharp ng main camera na expected na rin naman natin, di hamak na sharp enough pa rin para sa mga social media postings natin. At di hamak na mas lamang din kumpara sa ultra-wide ng mga 25,000 peso phones. Tapos eto naman yung selfies. Tingin ko malaki-laki din yung in-improve nito kumpara sa last year's 12T Pro kahit na pareho lang silang may 20 megapixel sensor. Mas natural yung skin tones dito at mas detalyado. Pag tinurn off yung filter, kitang-kita talaga yung mga pinagdaanan ng mukha ko. So ang hindi ko lang matanggap dito sa selfie cam ay yung kawalan ng 4K video recording. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang 20 megapixel front-facing camera nitong Xiaomi 13T Pro. Gamit ko rin ngayon yung built-in microphones, so let me know sa comment section kung good sa inyo. Unfortunately, hanggang 1080p 30fps lang yung resolution. Medyo disappointing kasi nakakakita na tayo ng 4K 30fps kahit sa mga 15,000 pesos na phones. Pero for a 1080p video, hindi na rin masama yung quality. Also, napansin ko rin na hindi gaanong maalog yung kuha. So most probably, meron na kaagad tayong EIS dito. Yun nga lang, medyo makipot yung framing. So yan na yung sagad. Sagad na yung braso ko dyan. Tapos, hindi pa kasya yung mukha ko. Yung video sa main camera ang maganda. Hanggang 8K 24fps ang pwede. 4K 30fps lang yung mapapakita ko sa inyo para i-match dito sa mismong video natin. At solid din yung kuha for the price. Good quality overall, good amount of details, tapos solid din yung stabilization natin even at 4K. Pwedeng-pwede gamitin for vlogging. Tapos kung medyo pro ka pa, kaya din itong mag-record in 10-bit lag para sa mas detailed na videos at para din ma-color grade natin. And also singit ko na nga rin pala yung very user-friendly na camera app ng Xiaomi. Ang daling gamitin at madali lang ding ma-access yung mga camera options. Now, pag sinabi nating Xiaomi T-Series, matic dyan yung flagship specs, flagship performance, at ganun pa rin naman dito. Up to 16GB of LPDDR5X memory with additional 8GB of virtual RAM, tapos hanggang 1TB naman yung storage natin na UFS 4.0 na rin. Pero this time, pagdating sa chipset, hindi na flagship chip ng Qualcomm ang ginamit nila. Gamit nila ngayon ang flagship ng kabilang brand na MediaTek Dimensity 9200 Plus. So, kamusta naman yung naging performance? Well, excellent performance pa rin at flagship level pa rin. Sure, mas lamang pa rin ang Snapdragon 8 Gen 2, lalo na pag nilagay sa mga gaming phones na may solid cooling system, pero itong Dimensity 9200 Plus ay more than enough pa rin for most people. 1.4 million ang Antutu benchmark score. So, kahit pagsabay-sabayin mo pa dito yung mga apps na ginagamit natin sa araw-araw, like social media and productivity apps, mamaliin lang din. At kahit na hindi ito minamarket as a gaming phone, maaasahan pa rin. Sinubukan ko ang Mobile Legends 120fps mode, ultra graphics, at tulad ng inaasahan, sobrang smooth lang. Call of Duty sagad ang graphics sa VR mode, stable 60fps, at meron ding 120fps sa multiplayer mode. At kahit pa sa mga mas demanding na games like Genshin and Farlight 84, solid din yung binibigay nitong frame rates. Sa highest preset ng Genshin, halos lagi talaga tayong nasa 60fps. Yun nga lang naka-encounter tayo ng thermal throttling sa Farlight 84. Sinagad ko kasi lahat dito, extreme graphics, extreme frame rates, tapos naka-high resolution na rin. At nung una, talagang solid at around 100 to 120fps. Kaya lang nung kalagitnaan na ng laro, nag-init na to at bumaba tayo bigla sa 60fps. Now, feeling ko yung Farlight 84 na mismo ang nagbaba dito. Tingin ko kasi kaya pang i-push nitong 13T Pro yung 120fps sa mas matagal pang oras, pero binaba lang ng Farlight para hindi na gaanong uminit yung phone. At nasabi ko yan dahil una, nung chinek ko yung temperature after mismo nung pagbaba sa 60fps, wala pang 40 degrees yung phone. Warm, yes, pero hindi pa talaga yung tipong sobrang init na halos hindi na mahahawakan yung phone.
At para mas masubukan, nag-perform na rin ako ng CPU throttling test. At dito makikita nating maganda talaga yung naging resulta. Hindi pa ako nakontento. Nag-run na rin ako ng Wildlife Extreme Stress Test. 20-minute benchmark to na talagang sasagarin yung performance ng phone. At dito makikita naman natin na umabot to ng 47 degrees, which is mainit na talaga at hindi na komportable sa kamay. Pero take note na yung stability ng performance ay nasa 93%, which is very good performance talaga. Malayong malayo kumpara sa 69% stability ng Nothing Phone 2 na may Snapdragon 8 Plus Gen 1 chip. At gusto ko lang ding ipakita na itong ROG Phone 7 na may one of the best, if not the best cooling system sa isang phone, ay umabot din naman ng 47 degrees. Same lang dito sa 13T Pro. So yes, may posibilidad na mag-init kung sasagad-sagarin talaga. Sa normal na paggamit, wala namang problema. At kung hindi ka naman hardcore gamer, wala kang dapat ikabahala at for sure, magiging masaya ka sa performance nito kahit pa sa mga darating na taon. At speaking of darating na taon, meron din tayong good news pagdating sa software updates. Nangako kasi ang Xiaomi na magbibigay sila dito ng 4 na Android upgrades at 5 years of security patches. So, mala Samsung na rin yung software support. Sana gayahin to ng ibang mga brands at sana rin gawin na rin ng Xiaomi sa mga susunod na phones nila. Okay, so next naman natin pag-usapan yung display na pambihira din talaga. 6.67-inch 144Hz AMOLED panel with Full HD Plus resolution, 480Hz sampling rate, again, protected by Gorilla Glass 5 at may 2,600 nits na peak brightness. Para lang may idea kayo, ang latest iPhones ay may 2,000 nits na peak brightness. Na honestly, sobrang liwanag na at visible talaga outdoors. So according to Xiaomi, mas maliwanag pa to. At well, wala akong tools para i-confirm yan, pero eto siya kumpara sa iPhone 14 Pro Max with 2,000 nits of peak brightness. Kitang-kita yung screen even under direct sunlight, so thumbs up talaga sa Xiaomi pagdating dito. Now, para naman sa panonood ng videos, sobrang solved din ako. Manipis at symmetrical yung side bezels natin dyan, flat display, tapos ang liit lang din ng punch hole, kaya hindi rin malaking sagabal sa akin. At pagdating sa mismong picture quality, unang-una ang ganda ng kulay. Hanggang 68 billion colors ang kayang i-produce, vibrant, excellent contrast, great viewing angles, tapos kumpleto rin yung Netflix experience natin. Widevine L1, HDR10 at Dolby Vision. So mapa-anime man yan or HDR movies, siguradong hindi ka makukulangan dito. Social media browsing natin, buttery smooth. Yun nga lang sa experience ko, hindi pa to umabot ng 144Hz. Kahit iset ko yung refresh rate sa 144, 120 lang yung pinakamataas na nakukuha ko. At may variable refresh rate nga rin pala to. So bumababa din hanggang 30Hz to save battery life. Na napansin ko na gumagana lang kapag more than 50% yung brightness natin. So hindi pa ganun kapulido in terms of refresh rate, pero kung smoothness ang habol mo, 120Hz, walang problema dito. Now, tulad sa mga previous T-series phones, naka-dual speakers pa rin itong 13T Pro. This time, wala na yung Harman Kardon logo sa taas. Tapos na siguro yung partnership nila. Ngayon, pagdating naman sa loudness and sound quality, goods naman. I mean, for the price, hindi na talaga masama. Sapat naman yung lakas para sa isang buong kwarto at for sure, karamihan sa atin, makukontento na dito. Yun nga lang, noticeable pa rin talaga yung difference kumpara sa speakers ng mga higher-end flagships like the iPhone 14 Pro and the ROG Phone 7. Now, alam ko na hindi ko naman talaga dapat to ikumpara sa mga phones na halos doble ang presyo. Kaya nga sinabi ko na for the price, okay na to. So, gusto ko lang malaman nyo na hindi kasama ang speakers sa mga flagship level na features nitong 13T Pro. 5,000 mAh yung battery capacity. So, same lang din sa karamihan ng mga phones ngayon. At nag-run ako ng PCMark battery test sa auto refresh rate, around 40% brightness, at nakakuha ako dito ng almost 13 hours na screen on time. Which is not bad para sa ganitong klase ng phone na may ganitong klase ng performance. I mean, all-day battery life na yan sa normal na paggamit natin. Pero syempre gusto ko pa rin itong ma-optimize ng Xiaomi sa mga susunod na updates. Kasi kung ikukumpara natin sa mga kakompetensyang phones, like for example, the Nothing Phone 2, mas mababa yung battery life natin dito. Kahit pa mas mababa ng bahagya yung mismong battery capacity ng Phone 2 at 4,700 mAh. Pero bawing-bawi naman tayo pagdating sa charging time. Again, 120 watt yung charging natin dito. So meron tayong option sa settings para i-boost yung charging speed
at 120 watts max. At according to Xiaomi, pag ginawa daw natin yan, 19 minutes lang yung kailangan natin para i-fully charge yung phone. So, tinest ko, sinubukan kong gayahin yung ginawa nila, 25 degrees Celsius na room temperature, at kapag hindi boosted, 29 minutes ang nakuha kong charging time from 3 to 100%. Napakabilis, less than 30 minutes, tapos kapag boosted naman, again, from 3 to 100%, inabot lang ako ng 23 minutes. So, hindi ko nakuha yung ina-advertise nila na 19 minutes, but still, sobrang bilis pa rin, at magiging sobrang useful kung sakaling nagmamadali tayo. At advice ko na nga rin pala na i-boost lang natin yung charging speed kung kailangan lang talaga natin dahil mag-iinit yung phone kapag ginagamit natin yan. At para hindi tayo mabahala sa safety, naglagay na rin ng Xiaomi dito ng dalawang proprietary chipsets para masiguradong safe yung fast charging natin. Okay, so para naman sa ibang features, haptic feedback, good for the price. Mas maganda kumpara sa haptics ng Nothing Phone 2 and Poco F5 Pro. Wala akong naging problema sa signal, tapos may Wi-Fi 7 support na rin, just in case na meron kayong ganong klase ng router. Video calls natin, malinaw, walang problema. Tapos pagdating sa software, naka MIUI 14, based on Android 13 tayo, out of the box. Malapit na rin yung Android 14, so magagamit na rin kaagad yung isang Android upgrade. So far, wala naman akong na-encounter na issues bukod dun sa refresh rate. May mga bloatwares pa rin, so uninstall na lang natin yung mga hindi natin kailangan. Tapos yung in-display fingerprint scanner nga rin pala ay mabilis at wala ring palya. Okay, so available na itong Xiaomi 13T Pro sa parehong Shopee at Lazada. Sa Lazada ko nabili itong sa akin at ang presyo ay 37,999 pesos. Ilalagay ko yung link ng official stores nila dyan sa description. Tapos meron din silang ino-offer na libreng smart camera and smart band 7 na limited lang din, so check nyo na lang kung aabot kayo. Now, pros and cons muna tayo tapos balikan natin yung presyo. Para sa mga pros, unang-una syempre yung camera. Solid yung camera nito para sa presyo at talagang maganda yung kuha, mapa-photos or videos, mapa-araw man o gabi. Masasabi kong maganda talaga yung kinalabasan ng partnership ng Xiaomi at ng Leica. Siyempre, andyan din yung flagship performance gamit ang Dimensity 9200 Plus na pinarisan na rin ng malaking RAM at storage. Yung display natin dito, sobrang panalo rin, lalo na dahil sa pambihirang brightness, may IP68 na official IP rating, at siyempre andyan din yung sobrang bilis na charging speed. Yung battery and speakers, again, sakto lang. Hindi sila kasing impressive nung performance, display at camera, pero since good for the price naman, isasama ko na rin sa mga pros. Ngayon, para naman sa mga cons, tulad lang din sa ibang mga flagships, wala tayong headphone jack and micro SD card slot. May mga pagkakataon na na-overexpose ng konti yung mga photos sa Leica Vibrant na style. Yung 144Hz refresh rate, dapat pa rin ayusin sa mga susunod na updates. Yung front-facing camera, dapat may 4K 30fps video recording na, pero wala pa rin dito. At wala nga rin pala tong wireless charging na nakikita na rin natin sa ibang mga phones at this price. Still, para sa akin, sulit pa rin yung 38,000 pesos dito. Legit kasi na sa maraming aspeto, kaya niyang makipagsabayan sa mga flagship phones na doble yung presyo. At ang isa pang benta sa akin dito, bukod sa mga pros na sinabi ko kanina, ay yung 4 na Android upgrades, 5 years of security patches, at eto hindi masyadong napapansin ng consumers. 2 years ang warranty ng Xiaomi 13T series. Tapos meron ding 6 months na libreng screen replacement just in case na may mangyari sa phone natin. Minsan hindi natin napapansin yan, puro tayo specs, pero honestly malaking bagay pa rin, lalo na kung gagamitin mo yung phone ng maraming taon. Ngayon, kung sakaling hindi pa kayo bibili at makakapag-antay pa kayo, isasuggest ko na antayin nyo yung review ko sa Xiaomi 13T Non Pro. Mas mura kasi yon ng 11,000 pesos, pero maraming pagkakatulad dito. So, posibleng yon ang mas sulit na option. So, bumili na rin ako, gagawa natin ng review, kaya make sure na nakasubscribe kayo para hindi nyo ma-miss out yung video. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Links kung saan nyo to pwedeng mabili, nasa description. Kung naghahanap ka pa ng mas murang phone, click mo lang to. At kung TV ang hanap mo, click mo lang to.